Salamat po sa libre college. Ngayon pag-graduate po ako with honors right po sa Yan ang #1 banner ni Bam Aquino nung campaign season. Free college, libreng tuition sa kolehiyo, at hindi siya binigo ng mga kabataan dahil 20 million plus votes ang nakuha niya at umakyat siya sa #2 na hindi inaasahan ng marami. Ngunit pagkatapos lumabas ang resulta ng eleksyon at hindi pa man naproklama si Bam Aquino, abahan sila basa ng sandamakmak na mga post discrediting him. Sabi ni Kike Duterte, ang principal author naman daw ay si Recto at dinecline daw ni Pinoy ang batas at si Duterte ang pumirma. Kaya dapat ang pasalamatan ay ang dating Pangulo. Tara, mag-fact check tayo. Ang Free College Law, o formerly known as Republic Act 100931, sino nga ba talaga ang tunay na nag-push nito? Ayon mismo sa website ng Senado, si Senator Bam Aquino ang isa sa mga nagsulat ng batas. Siya ang pangunahing nag-defend, pangunahing nag-ipon ng boto para maipasa ito, at siya din ang pangunahing tumindig sa plenary para sa bawat estudyanteng nangangarap. It's also a fact na may 11 other senators na co-authors ng nasabing batas. Oo, kailangan nating bigyan ng credit lahat sila dahil ang paggawa ng batas ay isang collaborative effort, pero kailangan din nating tanggapin na si Bam Aquino ang flag bearer nito. Pinirmahan ni dating Pangulong Duterte ang batas noong August 3, 2017. Yung mga kumakalat na post na hindi daw ito pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino ay fake news dahil 2017 pa natapos ang third reading ng batas. Hindi na si Noynoy ang presidente sa panahon na ito. Si Pangulong Duterte na ang nasa posisyon. Pero let's be clear, kahit hindi ito pinirmahan ni Pangulong Digo, pasado pa rin yan sa batas mismo. According to the Philippine Senate's official website, kung hindi pipirmahan o i-veto ng presidente sa loob ng 30 days ang isang batas, magiging automatic law na yan. Pero to be fair as well, salamat din kay Digong dahil minake sure ng past administration na well-funded ang nasabing batas. Contrary sa mga kumakalat ngayon na post, si Senator Bam Aquino ay hindi lamang passive participant. Siya ang principal sponsor and co-author ng RA 10931 sa Senado. He actively championed the bill. Dinefend niya ito during plenary debates and was instrumental in its passage. In fact, noong February 2018, nagpasa si Senator Aquino ng Senate Resolution number 620 urging na dapat fully funded ang nasabing batas, na dapat madaliin ang implementasyon at dapat wala ng palusot ang mga ahensya. Opo, sa buong panahon na yon, hindi naging papogi sa press con si Senator Bam. Trabaho, hindi drama. Kaya politics aside, let's give credit where credit is due. Salamat kay Senator Bam Aquino na pangunahing nakipaglaban at dumepensa upang maipasa ang batas na ito na tumulong sa milyong-milyong estudyante sa Pilipinas. Alam mo ba kung magkano ang total na nakinabang sa batas na ito? Ayon sa CHED National Budget Book, from 2018 to 2023, more than 100 billion pesos ang inilaan para sa free tertiary education sa mga SUCs at LUCs, kasama ng tertiary education subsidy at student loan program. Kaya kung ikaw ay nag-aaral ngayon o nakagraduate na sa kolehiyo nang hindi masyadong pinagpapawisan ng mga magulang mo sa tuition, huwag mong ikahiya na ipagsigawan na salamat Bam para sa napaka-importanteng batas na ito.